kanyang mga abogado umaabot na sa 25. 25 lawyers, mga kababayan. 16 yung sa impeachment case na official ng kababayan na nagtatanggol sa kanya sa Congress at sa Senado. Nag-meeting si Baste ng PDP Laban. Nag-i-English-English si Baste. May pa-English-English si Baste. Pinipilit na mag-English para magbukang matalino. Asa na ba yun? Nag-meeting ng PDP Laban si Baste. Nagre-ready na sa presidential election. Feel nila man na matutuloyan si Sara. Petition di Supreme Court hoping na mag-issue ng TRO at hindi matuloy yung impeachment trial. So, ang ibig sabihin nun, talagang may pinagtatakpan mga kababayan si Sara Duterte. Yung malinaw na mensahe dito. So, ang ibig sabihin nito, guilty po doon sa kaso na final. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Sa po kayo, welcome dito sa ating sa Live with Dante N. Si Sara Duterte na back to you. Nag-backfire lahat yung kanyang petition sa Supreme Court last year, nag-backfire. Ngayon, yung konsekwensya ng petition na kanyang tinay last year, ito ngayon yung subject naman ng kanyang petisyon. Si Sara Duterte, mga kababayan, sa latest count ng kanyang abogado, nadagdagan pa ng siyam. So, bale, ang kanyang mga abogado, umaabot na sa 25. 25 lawyers, mga kababayan. 16 yung sa impeachment case na official ng kababayan na nagtatanggol sa kanya sa Congress at sa Senado. Pag naipaabot na po sa, naiakyat na sa Senado yung kanyang impeachment complaint. Tapos dito naman sa Supreme Court, may panibagong team siya. Siyam na mga abogado ang nagtatanggol sa kanya. Sa panguna po ni Atty. Torion, tapos ni Vic Rodriguez. Kasama din si Atty. Dilgra, abogado ni Digong. Pagkatapos si Jimmy Bondok, nag-establish pa lang ng tawag dito, law firm. Kasama na siya sa team. Kasi di ba tumakbo siya sa pagkasenador kaya lang talo. Dumikit ng todo, mga kababayan, yung singer na si Jimmy Bondok. Nag-practice na siya ng law. Papraktisan niya ito kasi wala pa man siyang experience sa court litigation. So siguro ito yung papraktisan niya. High profile case. Jackpot. Malalim talaga po yung balon ni Sara Duterte. Kaya niyang magbayad ng 25 mga abogado. Hindi pa yan kasama yung abogado ni Digong na si Kaufman, separate din yun. Tiba-tiba, magababayan yung mga abogado ng pamilya Duterte. Yung mga abogado siyempre, tuwang-tuwa sila. O napasikat. Dito na sila makikilala bilang mga batikang mga abogado. Ay case. Yan ang gustong-gusto ng mga abogado para laging na-interview ng media. Pagkakataon na nila na sumikat at later on tatakbong congressman, tatakbong senador. Kasi kilalang-kilala na sila. Di ba? Yan mga kababayan ang advantage ng kliyente, high profile. Nagre-ready na si Baste. Si Baste, hindi man yun mananalo. Nag-meeting si Baste ng PDP Laban. Nag-i-English-English si Baste. May pa-English-English si Baste. Pinipilit na mag-English para magbukang matalino. Asa na ba yun? Nag-meeting ng PDP Laban si Baste. Nagre-ready na sa presidential election. Feel nila man na matutuloyan si Sara. May pa-English-English yan. Politika na, ina-accuse nila yung Marcos administration ng pamumulitika. Sila yung nagre-ready sa politika. Si Sara, mga kababayan, nag-declare ng tatakbo. Pero malamang hindi na makatakbo. Kasi tutuluyan siya. Yung mga senador, mga ambisyoso din yan. Baka i-convict na siya ng mga senador para hindi na makatakbo. Kaya nire-ready na nila si Baste. Nag-meeting na po yung partido, PDP Laban, as alternative candidate. So what do we want? Punong-puno ng tato. Gusto ninyong ganyan na leader na babalot sa tato? Pag nagpatuloy ito, Parang bagong labas sa munti. kung anong klaseng bansa our children will grow up. Kinokopya niya yung tatay niya sa May tayo pagsasalita. sakay tayo sa hirap.
We want more, we want to make our children have a comfortable life, have a peaceful country, free of corruption. That's the Free of main corruption, na yung kapatid mo nga, naharap sa corruption, allegation, kaya may impeachment case. Yung tatay mo, parmali. Paano naging free of crime? Na crimes against humanity. Yung kaso ng tatay mo sa ICC. So, puro baliktad, baga kababayan sinasabi ni Basti. good governance. Good governance. Walang good governance po. Wala nga dispalingado. Kaya nga ako nag-withdraw ng support kasi pati yung pulis inutusan during the COVID, pasukin daw yung mga bahay para tusukan yung mga tao. Akyat bahay, mga kababayan. So, nire-ready na nila si Basti. Yan na. Wala namang talaga perfecto sa ano dito. But policies in government, the direction of a government should benefit the majority of the people. And what is happening? Yun na lang yan. Yun, mga kababayan, parinig ko sa inyo kasi wala mang kakwenta-kwenta. O ngayon, dito tayo sa final na TRO ng panibagong team, legal team ni Sara. 9-man legal team na pinamumunuan ni Atty. Torion tapos ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez. Sila yung nangunguna sa 9-member legal team na ang totok ng kaso, itong yung petisyon na final nila sa Supreme Court. So, mas marami pa sa mga senador yung nagtatanggol kay Sara Duterte. 16 yung sa impeachment sa Congress at sa Senado, 9 sa Supreme Court. So ito yung indication na yung kaso na kinakaharap ni Sara Duterte napakalakas. Kasi sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, ba't ka kukuha ng sangkatirbang mga abogado kung di malakas yung kaso? At dito lang po sa impeachment, articles of impeachment, 6 lang siyang articles of impeachment. Nagtutulong-tulong mga kababayan, 16 na abogado, battery of lawyers. Pero ni isa sa reklamo, ni isang article of impeachment po, wala ni isang sinagot. So ang ibig sabihin po, hindi kayang sagutin. Kasi kung kayang sagutin po, di sinagot sana. Hindi kayang sagutin. Kaya ang direksyon ng kanila pong legal strategy is to petition the Supreme Court hoping na mag-issue ng TRO at hindi matuloy yung impeachment trial. So ang ibig sabihin nun, talagang may pinagtatakpan mga kababayan si Sara Duterte. Yung malinaw na mensahe dito. So ang ibig sabihin nito, guilty po doon sa kaso na final sa kanya sa Kongreso. Kaya sabi ni Attorney Wilfredo Garrido, ito, basahin ko sa inyo. From the legal mind of Attorney Wilfredo Garrido, kasi ako hindi man abogado. So as a journalist, doon tayo sa authority to speak para may bigat yung ating kwento. Kasi kung ako, hindi ninyo ako paniwalaan. Hindi ka man na niya Mr. Maravillas abogado tapos feeling abogado ka. Hindi man tayo assuming. Pero nakakaintindi tayo sa batas. Di ba? Based sa ating mga encounters and experiences, nakakaintindi man tayo. And ako naman po, may mga subjects naman ako sa law nung college. May mga law subjects din po tayo na ginuha. Kaya nakakaintindi din tayo ng batas kahit papano. Sabi dito ni Attorney Garrido, Returning Leonen's Gift on a Silver Platter. Kaya yung title natin dyan sa ating topic ngayon, na back to you. Bakit? Nagpetisyon sila sa Supreme Court yung unang impeachment last year. Technical, kasi yung reklamo nila, hindi dumaan sa due process. Pinaboran sila ng Supreme Court ngayon. Dapat niya, inutusan yung Congress, mga kababayan. Dapat bigyan niya ninyo ng due process. So binigyan ng due process ngayon. Binibigyan ngayon ng due process si Sara sa Congress. Nagpetisyon na naman po. Sabi ninyo, gusto ninyo ng due process kasi dininay kayo ng due process. Ngayon, na binibigyan kayo ng due process,
Nagpetisyon na naman kayo kasi binigyan kayo ng due process. Ano ba ya? Saan nalalagay yung Kongreso ngayon? Ito yung ibig sabihin dito. Returning the Lunen's gift on a silver platter. Sabi po ni Atty. Garrido sa kanyang commentary. EPA lawyers. ang Israeli Toturion et al. Just filed a petition in the Supreme Court, essentially trying to reverse the Lunen Ponencia handed down last July that made them look like legal eagles having slayed the cream of the crop of the law profession, counting retired Supreme Court justices, law professors, and the surviving framers of the 1987 Constitution themselves. Torion was full of himself, chest thumping, parading himself as the greatest thing since sliced bread. If you recall, they ran to the Supreme Court to rescue Sara from the tender mercies of the Senate, poised to try her for culpable violation of the Constitution. Torion et al. Argued that their client, Sara Duterte, was deprived of a right to due process when the House impeached her in a summary manner. In effect, that had she been accorded her right to be heard, she would have shut down her persecutors with her eloquence and brilliance. In a display of trial expertise not seen since Clarence Darrow won the famous monkey trial against William Jennings Bryan in a case pitting science against the Bible, in which Charles Darwin's theory of evolution was on the dock. His victory was handed in an 80-page decision penned by Senior Associate Justice Marvick Lunen, who expounded on the sanctity of due process, hallowed since time immemorial as one of the preferred rights enshrined in the Constitution. Torion et al. Won. His victory was handed in an 80-page decision penned by Senior Associate Justice Marvick Lunen, who expounded on the sanctity of due process, hallowed since time immemorial as one of the preferred rights enshrined in the Constitution. The Supreme Court challenged the parties to practice new doctrine by setting a date in which a new impeachment case may be filed, February 6, 2026, when the one-year ban on a new impeachment cases expired. Be careful of what you wish for, sabi ni Atty. Garrido. Come the appointed date, complainants filed new impeachment cases, and the House religiously followed the guidelines set by the court in so many words so as to guarantee Sara Duterte's right to be heard. Sabi niya to ni Garrido, be careful what you wish for. The House Justice Committee gave her the right to answer, to a notice and hearing, to appear for trial, confront witnesses, and if necessary, present evidence. So ito yung sabi dito. The House Justice Committee gave her the right to answer, to a notice and hearing, to appear for trial, confront witnesses, and if necessary, present evidence. Dapat ang ginagawa ni Sara ng kampo ni Sara, yung mga abogado niya, mag-present sila ng counter evidence. Wala man sila kasing counter evidence. Kasi ang lahat ng ebidensya nagtuturo mga ginawang mali ni Sara. Parang si Digong doon sa ICC. Happy birthday ngayon ni Digong. Happy birthday. May you have many, many more birthdays to come, Digong. O na happy anniversary. May nag-post, may bagong libro daw ngayon. Ang titulo ng libro, Nahuli Mitanghir. May bago na palang libro. Maraming aral daw doon. Una, dapat matuto tayo na wag nang magsinungaling. Isa doon sa lesson daw sa Nahuli Mitanghir. Masama yung pagbabanta at KEGK. Kasi ang consequences, ICC, magalit na naman kayo niyan. Nabasa ko lang, may nag-post, may libro daw na sinusulat
si Digong. Libro na naglalaman ng mga mahalagang leksyon. Makasaysayang libro ni Duterte, aaralin na sa mga paaralan. Ang titulo, bakit nakalabas yung dila ni Digong? Nahuli mi tanghire. Bibili ako niya. Makasaysayang libro, maraming lesson sigurado dito. Na ang pag-ejiki mali, pagbabanta, kill, huwag tularan. Kasi ang consequence niyan, mahuhuli. Kaya yung mga mahilig magbanta, sabi ko sa inyo, may nagbanta sa akin dito. Babanatan niya, sasaktan tayo, mga kababayan, pag na makasalubong niya kita. Learn from the lessons of this book, Nahuli mi Tanghire. Crime does not pay po. Huwag banta ng banta. Bakit? Tingnan ninyo yung leader ninyo. Di ba? Banta ng banta. Minaliit yung ating Pangulo. Sabi ng mga followers, bangag, ngiwi. Weak leader daw yung ating Pangulo. Saan pinulot yung leader ninyong maisog at matapang at strong? So yun ang dapat tandaan ninyo. Huwag banta ng banta. You have to learn lessons from your idol mismo. Yung presidente ninyo nga, strong leader, nakulong, kayo pa, huwag banta ng banta. Crime does not pay. That is, a brotherly advice. Pero kung gusto ninyong gawin, at kala ninyo makakatakas kayo sa pananagutan, di gawin ninyo. Wala naman makakapigil sa inyo. Pero crime does not pay. Ang best example, si Digong, si Tebes, nakakulong si Tebes sa pagpapatay kay Digamo. Yung makapangyarihang may-ari ng universe, si Kibulong, learn from that lesson. Huwag banta ng banta. Crime does not pay. Wala nang takot sa pananakot ninyo. Wala na pong natatakot sa mga pananakot ninyo. Naubos na yung takot namin. Kita ninyo yung mga mahihirap na victim ng AGK na dati takot ng natakot. Naubos yung takot. Natira po o lahat na lang tapang. Wala na eh. Ano pa man, patapon na niya yung buhay namin. Pinatay na niya ni Digong yung aming pamilya. Ano pa man, patapon na kami. So binibigyan niya siya ng pagkakataon, due process. Makapagpresenta ng ebidensya, confront witnesses tulad ni Madriaga, and if necessary, present evidence. So ano pa yung problema nila? Tapos tumakbo ulit sa Supreme Court para mag-TRO. So gusto ninyong i-TRO kung ano yung consequence ng petisyon na pinaboran na nga kayo. Pinaboran kayo ng Supreme Court. Dapat matuwa kayo ngayon kasi binibigyan ng pagkakataon na makapag-present ng counter evidence sa level pa lang ng Kongreso. Tapos, galit na naman kayo. Alas, sabi niya, Sara, who previously warned of a bloodbath, got cold feet, was tongue-tied at the prospect of facing her accusers in front of the Justice Committee chair, the Justice panel headed by Gervil Luistro. So kala ko ba, you have battery of lawyers, magagaling na mga abogado, dagdagan pa nitong 25 abogado. Hindi ninyo kayang harapin si Gervil Luistro. Napakagagaling ng mga abogado ninyo. Ano kinakatakot ng abogado ninyo? If you are on the side of the truth, yan ang tanong natin. Kaya lang, sa totoo lang, no amount of knowledge in intelligence, kahit pa yan mga brilliant lawyers, you cannot go against the truth. Yan ang totoo niya. At alam niya ng mga abogado ni Sara. Tama po. No amount of palusot. Recorded yung pagbabanta ni Sara. Iampas yun sa pagmumuka nila. Ano to? Anong tawag mo dito? Kaya wala silang mention ng lahat ng mga specific accusations. Never nila yon na binanggit. Wala silang binanggit. Nandun sila sa technicality ulit. Kasi yung mismong reklamo, napakalakas yung reklamo. They cannot go against that. Nakita ninyo? Speech deserted her. Sabi dito. She backtracked on her demand for a hearing that is at the heart of due process. Humihingi ng due process, binibigyan ng due process, ayaw. Disputorion in a fix, sabi dito ni Atty. Garrido. His fickle client needed saving from herself. There was no other way than to crawl back to the Supreme Court. In a case of buyer's remorse, to ask the justices to reverse themselves and stop the House. There was no other way to crawl back
to the Supreme Court. In a case of buyer's remorse, to ask the justices to reverse themselves and to stop the House from conducting further proceeding on the ground that it was the Senate who had the right to conduct trial. The same Senate that they stopped from doing the same last year. Pinigil nila yung Senado sa pamamagitan ng kanilang mga kaalyado, yung mga Duterte senators. Pinigil nila kung ano-ano ng interpretation, meaning binaliktad yung meaning ng forthwith ni Chis Escudero. Nagsarili ng legal dictionary yung meaning ng forthwith. Whether the court will flip-flop, sabi dito ni Atty. Garrido, will dance to Sarah's tune remains to be seen. Makikita natin kung anong gagawin ng Supreme Court. Kaya sabi natin mga kababayan, pag tinaburan pa sila ng Supreme Court, talaga wala nang pag-asa rito. Pag Duterte ang nasasakdal, hindi, walang hustisya talaga. Tama na nandun na lang sa ICC. So justified yung presence, justified yung case ni Digong sa ICC. Lalo mga kababayan, sa Supreme Court, majority ng mga justices, mga kababayan, appointee ni Digong. So sino pang magtitiwala niyan sa Supreme Court pag ganyan? DDS analyst Tikya. Sabi ni Tikya dito, analyst to Marcos, suspend impeachment probe versus Duterte. Focus on oil crisis first. Sinupalpal din siya ni Atty. Jesus Falsis at saka ni Atty. Garrido. Basahin ko yung sabi ni Atty. Jesus Falsis. Unaan niya, suspending the impeachment is illegal and baseless. The Constitution requires the House to hear and decide in vote in 60 session days. Pangalawa, BBM as the President has nothing to do with the impeachment. Going on or not, he has no power to suspend. Wala yun sa power ng Presidente. This is the power of Congress. The President cannot dictate on congressmen by virtue of separation of power. Nagmamagaling itong si Tikya, mga kababayan. Si Malo Tikya, DDS analyst, pero nagugas kamay. Gusto niyang paniwalain tayo na hindi siya kaalyado, na neutral siya. Nagpo-programa nga sa seminar. Puro panluloko ang ginagawa. Wala siyang power. The House of Representatives has the exclusive power to initiate impeachment. The President cannot dictate on congressmen, sabi niya, by virtue of separation of powers. Pangatlo, suspending the impeachment will not help address the oil crisis anyway. Correct. Kahit i-suspend mo, tuloy ang krisis. Ang gira tuloy. Kasi ayaw pang sumurrender ng remnants ng Ayatollah regime. There is no connection to stopping the war in Iran and reopening the Strait of Hormuz. No connection to buying oil from other countries like Russia or China. Pang-apat, the oil crisis can be addressed by the House and by BBM even while impeachment is ongoing. And in fact, yun nga po ginawa. Yung pag-suspend sa excise tax na ipasa. Pinirma na nga ng ating Pangulo. Remember, last Wednesday, when the House held an impeachment hearing, was the same day BBM signed the bill granting emergency power. Correct? So, pwedeng sabay. Panlima, libreng sakay, fuel subsidy, ayuda, buying oil from Russia, speeding up Malampaya Phase 4, and many other measures have been done simultaneous to the impeachment hearing. And the government will continue to do so kahit may impeachment. Political analyst ba ito talaga? Or DDS paro? I generally give people the benefit of the doubt. But there is absolute zero logic in what she is saying. Sabi po ni Atty. Falsis, Malo Tikya needs to brush up on logical fallacies, especially on the concept of non-sequitur. Kita ninyo itong mga DDS analyst, mga kababayan. Lahat, DDS senator, lahat gagamitin nila para lang makalusot si Sara, magamit sa propaganda. Ginagamit nila sa propaganda, pati yung krisis. Sabi din ni Atty. Wilfredo Garrido, ano ba alam mo sa konstitusyon? Walang kapangyarihan ng presidente ipahinto ang impeachment. Huwag sobrang tilingira. Dito tayo sa explainer ni Fiscal EJ. Legal explainer. Pwede bang makasuhan si VP Sara ng disobedience to summons? Kasi, di ba? Dapat siya na mag-appear sana. Pero, he has the right to refuse. Anyway, invitation man lang. Pero ito, discussion mga kababayan,
on legal point. Sabi rito, mainit ang usapan dahil sa hindi pag-attend ni VP Sara sa House Committee on Justice impeachment hearing. Crime na ba ito under Article 150 of the Revised Penal Code? Ano ba ang Article 150? Ang Article 150, disobedience to summons. Ito is a crime against public order. It is committed by refusing to obey a formal summons sub pena without a legal excuse. Ayaw dumalo kahit walang valid excuse. Refusing to be sworn in o dumalo pero ayaw mag-oath. Ayaw manumpa tulad ng ginawa ni Sara noon. Refusing to answer legal inquiries or produce documents. Nag-oath pero ayaw sumagot. Restraining others from attending. Pinipigilan ng iba na dumalo. Tulad ng yung mga witnesses, mga kababayan na pinatawag, mga empleyado ng office ni Sara Duterte. Pinipigilan. If found guilty, you may face up to 6 months in jail in fine ranging from 40,000 to 200,000 pesos. Ngayon, ang tanong, does the law apply to BP? Kung invited, sabi niya, invited ka lang at hindi subpena, you are not legally required to show up. No subpena, no crime. Correct. In legal terms, an invitation is just a polite request, parang RSVP sa kasal. Article 150 requires a subpena. Now, let's assume na subpena ang natanggap ni BP. Can she still refuse? Yes, sabi po ni Fiscal AJ. She can, because she has a valid excuse since she is challenging the jurisdiction of the Justice Committee or the constitutionality of the impeachment proceedings. It can be argued as valid legal excuse. Kaya siguro nag-file ng petisyon sa Supreme Court para may valid excuse po. Another valid excuse is the BP's right against self-incrimination. You cannot force an impeachable official like the Vice President to testify against herself in a proceeding meant to remove her from office. Paliwanag mga kababayan ni Fiscal AJ, her refusal to appear is a legal strategy. Legal strategy. She is essentially saying, say you in the Senate. Doon na lang anya tayo magkita. Ayaw niya na makisawsaw dito sa Congress kasi yung siguro ang iniisip ni Sara, ang legal team niya, talo man lang niya tayo dyan. Sayang ng oras natin dyan sa Kongreso. Hindi man natin marireverse. Made na. Yan ang thinking nila. At ito ang ginagawa nila, formality na lang. Pero alam na niya, talagang iakyat nila sa Senado. And the vote na required, ma-achieve. Iyan, kakampi lang na niya natin doon. Si Suntay, si Marcoleta, si Rodriguez, hindi man natin anya yung kakampi. Nag-question lang anya yun, pero hindi man yung kampi sa atin. Talo anya tayo kahit anong gawin natin diyan sa Congress, mga kababayan. O ngayon, pakinggan natin itong statement ni panel member Joel Chua. Sabi niya dito, Chua kay BP Sara, lahat na lang sinasabing ang konstitusyon na. So ano nga po kaya sa tingin nyo, bakit ganun po ang kumbaga depensa na ngayon ng vice? Hindi ko alam, pero dati sinasabi nila na handa sila, sinasabi nila na willing sila, pero ngayon, hindi ko alam, pero dati sinasabi nila na handa sila, sinasabi nila na willing sila, pero ngayon, eto, binibigyan yung pagkakataon sa kanila, and yet, lahat naman kino-question nila at sasabihin nila na unconstitutional, kaya hindi ko po maintindihan kung ano po talaga ang gusto nila. Sir, some other congs din po sa members, sinasabi po nila na yung tono pa lang po ng mensahe ng kampo ni VP Sara sa Committee on Justice, mukhang doon nga po pupunta, dadalhin na naman po ang impeachment proceedings, questioning po ulit sa Supreme. Anyway, aming salamat sa inyong panonood. Ako po si Dante Maravillas. Bukas naman po. Bye-bye. God bless. Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa,
Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.